Isinasagawa ang Mount Apo Boulder Face Challenge ng Department of Tourism sa Davao. Ngayong taon, asahan daw ang mas pinasaya at mas maraming aktibidad na hahamon sa kakayahan ng mga sasali sa nalalapit na Mount Apo Boulder Face Challenge 2014. Pakinggan natin ang report na yan mula kay Jeneline Sarahina ng Philippine Information Agency, Davao Region. Ibinida ng pamunuan ng Santa Cruz, Davao del Sur ang mangyayari na namang Mount Apo Boulder Face Challenge na ngayon mayroong panibagong magkahiwalay na kategorya para sa mga babae at lalaki. Pinahaba ng hanggang 5 kilometro ang layo nito. Ito ay bahagi ng taunang pagdiriwang sa lungsod na pista sa kinaiyahan na maibig sabihing pista ng kalikasan. Sinabi ni Assistant Secretary Arturo P. Bongcato ng Department of Tourism na malaki ang maiaambag nito sa pagsulong ng kampanya sa tamang pangangalaga ng kalikasan tulad ng pagbibigay ingat sa ipinagmamalaking bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo. Maliban dito, ninanais anyang palaguin ang sport ng water tubing na maaaring pagmula ng pagtaas ng turismo sa lungsod ng Santa Cruz. Is that Mount Apo has become very aspirational for them. So many of our spectators even, after watching the game, have really planned their own trek to Mount Apo, which is exactly what we want to happen because we want a sustained program. Aktibo rin na nagbigay suporta ang ilang pribado at malalaking kumpanya sa Davao del Sur tulad ng San Miguel Brewery Incorporated, Headcore Sibulan Incorporated, Franklin Baker at Mountain Hardware na nakipagtulungan sa pamunuan ng bayan upang maisagawa ang naturang pagdiriwang. Naman sa Mount Apo Boulder Face Challenge ay magkakaroon rin ng regular climb at tree planting activities sa huling linggo ng Abril. We can only succeed when our environment also succeeds. So it's also nice that this activity has tourism impact on our municipality because that will also mean a good or positive image of our area. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jeneline Sarahina ng Philippine Information Agency, Davao Region.